Nagkakaproblema si White Devil dahil naglalaban sina Juggernaut at Yukim sa kanyang nasasakupan. Saka pinagpapatay ng mga ito ang mga ghouls na tao nila. Tapos dumating pa si Shadow at sinabing bilog na naman ang buwan. Nagpakilala siyang si Shadow at nakilala siya ng dalawang malakas na naglalaban. Walang balak ang mga ito na labanan siya at nagpaalam ang dalawa para hanapin ang Vampire Queen. Sinira ni Juggernaut ang pinto na kinagulat ni White Devil dahil magical ito. Natatakot siya sa dalawang malakas. Pero nang makita niya si Shadow ay umatake siya sa pag-aakalang mas mahina ito. Pero nahati ang kamay at katawan niyang bumagsak sa lupa at huli na dahil nagregla na siya. Nagbabasa si Beta sa library nang biglang dumating sina Claire at Mary. Pero dahil alam niyang kapatid ito ni Sid ay hindi niya sila sinaktan. Naroon din ang iba pang chicks ni Sid, saka pinaliwanag pa ni Beta ang tungkol sa nalaman nilang theory tungkol sa pagdami at koneksyon ng mga ghouls sa mga vampira. Nang sinabi ni Claire kay Mary na umalis na sila agad para iligtas ang kapatid niyang si Sid ay nagnerbyo si 666 at magsasalita sana pero pinakalma siya ni Beta. Kaya malayang umalis sina Claire at Mary. Samantalang naiwang naiinis si Beta dahil kailangan niyang bantayan ang bagong kasama. Nakapatay ng vampira ang dalawang babae sa pagsira sa puso nito. Napatanong si Claire kung sino si Mary kaya nasabi na lang ng babae na may kanya-kanya silang lihim at walang pakialamanan. Naglalakad sila nang biglang lumindol. May pinitpit palang vampira si Juggernaut at hinabol pa ang iba. Nakita ng dalawang babae kung paano pinatay ni Juggernaut sa isang suntok lang ang mga vampira. Kaya sinabi ni Mary na umiwas sila at hintayin na makaalis ang brutal na lalaki. Ngunit naramdaman pala sila ng manyak na muscle at agad sinuntok si Claire. Saka hinampas si Mary na parehong naitapon. Nakabawi ng saksak si Claire sa paa ni Juggernaut pero wala itong epekto. Nakaiwas ang babae saka nilapitan si Mary na nagdugo ang katawan. Lulunasan sana ni Claire si Mary pero hinalikan siya nito para sipsipin ang dugo sa lips. Kaya biglang lumakas si Mary na muling nag-heal. Inatake niya si Juggernaut pero malakas ang manyak na sinira ang sahig at nag-teleport ng mabilis para umatake. Nakita ito ni Claire at inakalang mamamatay na siya na hindi iligtas ang kapatid. Pero biglang dumating si Shadow at sinipa ang mukha ni Juggernaut na naitapon habang napapatanong kung bakit. Sinabi ni Shadow sa dalawang babae na maghanda dahil magigising na ang kalaban. Saka din ito agad umalis. Kalaunan ay sinabi ni Mary na isa siyang vampira, at naikwento nito ang buhay niya dati. Isa siyang vampira na kasama ng Blood Queen. Hayahay ang buhay ng mga vampira noon dahil ginagawa nilang parang baboy at dinuguan ang mga tao. Ngunit nang malaman ng mga tao kung paano patayin ang mga vampira ay sila ang inubos at pinagpapatay. Nais ng Blood Queen na mamuhay kasama ng mga tao kaya tinihil nito ang pag-inom ng dugo. Kasama ng iba pang mga alalay nito at ni Mary. Nawala nila ang kanilang mga kapangyarihan, pero kapalit nito ay nabuhay silang parang tao at nakakalakad sila sa ilalim ng araw. Ngunit kabaliktaran sa Blood Queen dahil nasasaktan pa rin siya sa liwanag ng araw. Nagawa naman nilang maipatayo ang haven na tirahan ng tao at vampira. Ngunit pagsapit ng Blood Moon ay lumakas ang pagnanais ng Queen na uminom ng dugo. Saka binigyan pa siya ni Crimson ng isang patak kaya naging hayok ang Reyna at umabot ng 3 araw ang pagpatay at pag-inom niya ng mga kawawang biktima. Nakaligtas naman si Mary sa pagdila sa dugo ng isang patay. Saka agad na sinundan ang boss. Pero naabutan niya ang Reyna na magpapakamatay na. Inutusan ng Reyna si Mary na itapon ang katawan niya sa dagat para hindi na muling mabuhay. Namatay ang Reyna pero hindi ito nasunog na naging abo. Kaya hinayaan na lang ito ni Mary na malibing sa kabaong. Pero biglang pinutol ni Crimson ang ulo niya at nagpasalamat sa kanyang serbisyo. Pero balak nitong muling gamitin ang Reyna sa susunod na Blood Moon. Sinabi ni Claire na maging siya ay may madilim na tinatago. Pero hindi ito mahalaga kundi ay hanapin nila si Crimson at tapusin ito. Samantala ay nakapunta ng treasure room si Shadow at nakakita ng maraming kayamanan. Tinanggihan niya ang mga collections at jewel. Pero kinuha niya ang mga gold coins at nilagay sa makapangyarihang damit. Kailangan daw niya ito para makabili ng maraming attire. Saka agad siyang umalis. Samantala ay kinuha ni Crimson ang puso ng Blood Queen. Balak kasi niyang buhayin ito kaya nilagay ang puso sa katawan ng isang patay na kamukha ni Sid. Pero dumating si Shadow at pinasabog si Crimson sa isang tirada lang. Tigok ang dalawang katawan at inakala ni Shadow na hindi pa ito ang boss kaya siya umalis. Nakarating naman sina Claire at Mary at hinahanap si Sid pero biglang natusok ang dibdib ni Claire dahil muling nabuhay si Queen Elizabeth na Blood Queen. Kinuha nito si Claire saka kinagat ang leeg para sapsapan. Pero biglang dumating sina Beta at iba pa at inagaw si Claire. Pinugot at tinarget nila ang ulo ni Elizabeth na sumabog saka mabilis nilulunasan si Claire.
Dahil wala si Sid ay kinailangan ni Beta at iba pa na labanan ang bagong gising na vampira. Umatake sina Beta at ng dalawa pa, pero ginamit ni Elizabeth ang kapangyarihan at hindi makagalaw ang dalawang chicks. Pero gumamit si Beta ng pasabog sa pag-atake kaya nakawala ang mga kasama at nag-teleport sila. Sinabi ni Mary na malakas sina Beta pero mas malakas ang Queen. Dumating din si Yukim para mag-usyoso. Excited din si Juggernaut na dumating at sinuntok si Elizabeth. Pero nahawakan lang siya at naitapon sa isang pader. Muling umatake si Elizabeth at nagpaulan ng maraming tusok gamit ang dugo nito. Kaya nasaktan ang lahat ng nasa paligid maging sina Beta at Juggernaut. Nasira pa ang paa ni Juggernaut. Napagtanto ni Beta na hinihigop ni Elizabeth ang dugo nila sa hangin kaya mas lalo itong lumalakas. Maging ang kanilang possessed blood na inayos ni Sid ay nagagawang makontrol ni Elizabeth, kaya napa-array ang mga chicks ni Sid. Biglang nag-react ang dugo sa leeg ni Claire kaya siya nasaktan. Bigla siyang nagising sa isang kama sa klinik kasama ng isang doktor na sinabing nalunasan na siya sa kanyang sakit. Kaya biglang pasigaw na napatanong si Claire kung anong nangyayari lalo na at hindi niya kilala ang kaharap na babae. Kaya pinaliwanag ng babae kung paano nag-mutate ang unggoy na naging tao tulad ng theory ng lolo mo. Tapos sinabi pa ni Aurora na dalawang klase ng dugo ang kasalukuyang nasa loob ni Claire na naglalaban kung sino ang magigising. Magpapaliwanag pa sana si Aurora pero bigla siyang tumayo at umalis dahil magulo na daw sa labas. Saka nagpaalam siya pero binanggit muna ang pangalan ni Sid na siyang tumulong sa kanya para malunasan. Nagulat si Beta pagkakita kay Claire dahil nagbago ang itsura nito. Na-activate ang possessed blood sa katawan ni Claire kaya nagising si Witch of Calamity. Iba ang karakter nito kumpara kay Claire saka hinarap si Elizabeth na muling umatake. Kinontrol ni Witch of Calamity ang dugo sa hangin na pinakawalan ni Elizabeth saka ibinalik. Kaya nadurog-durog ang katawan ni Elizabeth. Nakikita rin ito ni na Juggernaut at Yukim. Aatake pa sana ulit si Witch of Calamity ng mas malakas nitong tirada na ikinabahala ni Beta. Pero biglang nawasak ang kamay ni Claire kaya nasabi na lang ng Witch na mahina kasi ang katawan. Saka nagpaalam na ito dahil nakabalik na daw si Shadow. Nabuo ulit si Elizabeth pero dumating na si Shadow gamit ang papogi nitong entrada. Hinarap niya si Elizabeth na patuloy ang pagpapaulan ng matulis na dugo. Pero sinasangga ito ng kapangyarihan ni Shadow. Pinoprotektahan ni Shadow ang mga kasama kaya masayang-masaya si Beta na inaakalang sila ang tinutukoy ni Shadow na ayaw niyang masira. Pero ang mga gold coins pala ang iniisip ni Shadow na ayaw na niyang masira. Kaya mabilis siyang nag-teleport sa harap ni Elizabeth saka nag-face-to-face sila sabay labas ng kani-kanilang mga sandata. Naglaban sila sa ere habang pinapanood sila ng iba at excited si Yukim sa bidang lalaki. Muling nilapitan ni Shadow ang Reyna at sinabi ang pangalan nito. Saka ginamit ang kapangyarihan nitong Recovery Atomic. Kaya natigil ang lahat ng kaguluhan sa paligid maging ang mga taong naghahabulan. Nang ayos na umiinom si Juggernaut habang iniisip na magandang kaboxing ang grupo ni Shadow. Naisip ni Sid na magic overload lang pala ang nangyari sa Lawless City kaya nagkaroon ng kaguluhan. At madali lang niya itong naayos. Ngunit may mga bagay na wala sa kontrol niya tulad ng experience ni Claire na napapatanong pa rin kung anong future niya. Kaya sa kanilang pag-uwi ay sinabi ni Sid sa kapatid na susuportahan niya ang kapatid na babae. Naiwan din doon sina Mary at boss nitong Elizabeth. Imbes na 3,000 sana ang gold coins ni Sid ay naging 500 na lang ito. Pero masaya pa rin siya dahil pwede siyang bumalik anumang oras para kumuha ng pera doon. Kalaunan ay pumasok si Sid sa train kung saan naroon si Yukim para mag-usap sila ng business deal.